Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan, walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Ay, mga Dabber Cats, meron tayong balita para sa inyo. Ito mga kababayan, ito pong Nationalist People's Coalition ay partido po ng isang Dabber Cats. Partido po yan ni Tito Sen. Ayan, itong Dabber Cats mga kababayan, itong isa sa iconic trio ng TVJ, ito nga si Tito Sen. Itong kanilang partido, the Nationalist People's Coalition, ay pumirma ng alliance with Partido Federal ng Pilipinas. At ginanap po itong signing ceremony dyan po sa Makati Residences, Makati Diamond Residences, dyan po sa Makati. At ito, basahin ko. Bago natin pakinggan yung speech ni Presidente Bongbong Marcos, ito kasi yan mga kababayan, yung nakikita nyo sa screen. Teka lang lakihan muna natin ng konti para makita ninyo. Piplay natin bago mag-speech Presidente Marcos, pero wala pong sound kasi may tugtog po kasi mga kababayan Ayan po. Okay, so habang umiikot si Presidente Marcos, babasahin ko lang itong nakasulat dito. President Ferdinand R. Marcos Jr. underscores the significance of collaborative efforts between the Partido Federal ng Pilipinas and Nationalist People's Coalition in propelling the nation's progress towards a bagong Pilipinas as he witnessed the signing of an alliance agreement between the two parties in a ceremony at Makati Diamond Residences in Makati City kanina. As chairman of the PFP, teka. Salita na si Tito Sen. Alam ko i-introduce niya si Pangulong Marcos Okay, i-hold muna natin yan mga kababayan. O sabi rito, as the chairman, play natin pero walang sounds As the chairman of the PFP, I wholeheartedly believe that our shared commitments to empowering and amplifying the voice of every... Si NPC... Teka. Ano lang natin. Tapusin ko lang to. Sabi ni Presidente Marcos, as chairman of the PFP, I wholeheartedly believe that our shared commitments to empowering and amplifying the voice of every Filipino unites us in our mission to revitalize, rejuvenate, and transform our country. Ayan po yung kanyang address dyan sa alliance. Pirmahan po ng alliance between Partido Federal ng Pilipinas at ng Nationalist People's Coalition, na kung saan miyembro nga itong ating isang Dabber Cad, si Tito Sen. Alright, so ito, pakinggan natin itong speech ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa nangyaring alliance mga kababayan. Gameo, please take your seats. Secretary Anton Lagdameo. Thank you very much to Secretary Anton Lagdameo. Please take your seats. The NPC chairman and former Senate President, Senator Tito Soto, or as he is known to us who have worked with him for a long time, Tito Sen. The NPC President and Rizal 1st District Representative, Congressman Jack Duavit, the NPC Secretary General and Presidential Advisor on Legislative Affairs and head now of the Presidential Legislative Liaison Office, Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, Partido Federal ng Pilipinas, PFP President and South Cotabato Governor, Governor Jun Tamayo,
PFP member and Ilocos Norte 1st District Representative. Kilala ko yata ito Sandro Marcos, the honorable members of the cabinet who have joined us here today, and the honorable members of the Senate and the House of Representatives, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. We witnessed another breakthrough today in the history of politics and public service in our nation with this alliance of the PFP and the NPC. With the joining of forces, we are no longer individual players in the field of politics, but a strong united front that is determined to actively shape the future of our people. We are not just two parties that are allied with one another. We are a force that is ready to serve, that is ready to bring a better life to our people, to defy expectations, to carve out a bright future with promise and potential. Sa totoo lang, matagal nang nagtutulungan ang dalawang higanteng partido na ito. Kumbaga, malalim na ang pinagsamahan, isinasa formal lang natin ngayon ang ating relasyon. What makes this alliance durable is that it is a partnership of equals and one anchored on a set of principles. It is not a marriage of convenience, as we often find in politics, but it is born out of a need to unite for the greater good. We are not joining forces for some narrow electoral objective alone. Of course, the approaching political cycle is an important element and has added impetus to what we are doing. But more than that, it is to continue to collaborate, to work on the urgent needs of our people. Our agenda is the nation's progress, nothing more, nothing less. As the chairman of the PFP, I believe that our shared commitment to empowering and amplifying the voice of every Filipino is what truly unites us in our mission to revitalize, rejuvenate, and transform our country. Maraming magsasabi na ito ay ginagawa lamang natin para paghandaan ang halalan. Hindi naman natin masasabi na wala sa isip natin ang halalan na parating sa susunod na taon. Ngunit, ito ay isang bahagi lamang kung bakit ay tayo nagpipirmahan na ngayon at ginawa natin itong PFP-NPC Alliance. Dahil ito naman talaga ang katotohanan nung binuo natin yung unity team nung nakarang eleksyon, nakarang kampanya, kasama na natin ang NPC. Wala tayong papel na napirmahan noon. Pero kagaya ng aking nabanggit, matagal na talagang nagtutulungan dahil ang mga miyembro ng NPC, miyembro ng mga PFP, matagal na tayo magkakaibigan at matagal na tayo nagtutulungan. At not only at an individual level, dahil magkaibigan nga tayo, ngunit even at the party level, we have always been assisting one another. We have always been trying to work together. So, kahit sabihin nila na pang-politika lang ito, alam naman natin ang katotohanan. Ito ay hindi pang-politika lamang. Ito ay itong pagsasama ng dalawang napakalaki at napakahalagang mga partido, political parties. Itong pagsasama na ito ay para patibayin ang ating pangako sa ating mga kababayan na gagawin natin ang lahat at tayo ay magkakapit-bisig na tumutulong para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kung bakit tayo, dahil nakita naman natin, dahil nabuo yung unit team. The unit team was a very informal aggregation. Wala naman, we agreed with one another. We did not have signings such as this, but it was done. Alam nyo naman, pagka kampanya na, may malapit ng eleksyon, basta't may on a handshake, dahil as I said, magkakilala naman tayo, matagal na tayo magkakilala, malaki naman ang tiwala natin sa isa't isa. Kaya nagkamayan lang at tayo nagkaintindihan. At nakita naman natin, hindi lamang na naging matagumpay ang ating naranasan nung nakaraang halalan, ngunit nagiging matagumpay ang ating serbisyo sa bayan. Because through this collaboration, our shared dream of a better Philippines moves closer to reality, where the echoes of our combined voices spread across our archipelago, serving as a clarion call for all to partake in building
the bagong Pilipinas that we all dream for our people. A nation where each Filipino, irrespective of their background or beliefs, becomes a beacon of hope and of progress, with all of us serving as their leaders. As we navigate the complexities in governance and leadership, let our commitment to trust and integrity shine through and bright, piercing through the darkness of apathy and disillusionment. So although we aspire for electoral triumph, let us keep in mind that our ultimate aspiration goes far beyond political victory. It is a deep yearning for something transformative, something that is almost magical, a vision of a Philippines that is not just economically vibrant, but also a haven of stability, inclusivity, and endless and eternal hope. So let our actions resound louder than our rhetoric. Let our collective efforts uplift the lives of every single Filipino. Let our alliance usher in a new era of good governance. So with unyielding passion and boundless optimism, we will inscribe a new chapter in our nation's narrative, one that is illuminated by the brilliance of unity, mutual respect, progress. Mabuhay ang Partidong Federal ng Pilipinas, mabuhay ang National People's Coalition, mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay, iyan. Ayan po yung naganap na alliance, mga kababayan. Okay, between Partido Federal ng Pilipinas at ng Nationalist People's Coalition. Nakasama syempre, si Tito Sen. Ayan mga kababayan. So, maganda po itong ginagawa nilang mga coalitions, mga alliances sa iba't ibang partido. Para po actually ako sinabi ko dati pa mas maganda gusto ko kumuha ako sa iba't ibang partido Hindi yung sa isang grupo lang kasi kapag sa isang grupo ko lang kukuha, wala maggugrupo-grupo lang yung mga yan So mas maganda iba't iba pagpipilian natin. Diba? Iba't ibang grupo. Ito nangyayari mga kababayan halos siguro lahat ng ibang mga partido na hindi sumasang-ayon dun sa mga sa mga tulongges mga kababayan. Dito na kumakampi sa sa present administration dito sa incumbent. Kasi 'di ba, syempre sino pa ba ang susuportahan mo? Syempre yung itong gobyerno, hindi yung sumisira sa gobyerno. Kaya itong mga alliances napakaganda po nito. At bagamat si Tito Sen ay tumakbong Vice President dati last elections, kasama niya si Ping Lacson bilang presidente. Ito mga kababayan ay sa kabila nun, kitang-kita pa rin natin yung kanilang suporta dito po sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Diba? Yan po yung dapat gawin natin At isa pa, para nakita ko dito si Madam Chairwoman ng MPRCB, si Madam Lala Soto, nakita ko kanina siya po itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos bilang chairperson ng MPRCB na ngayon grabe naman yung kanilang ginagawa dyan talaga ng mga bibilib ka sa performance ni Madam Lala Soto, hindi katulad ng iba dyan na may mga posisyon pero no comment. No comment lang. Okay na ang sahod. So yun mga kababayan, kaya nabalitaan nyo ba yun na sabi ni yung dating campaign manager ni Yorme Isko Moreno nung nakarang eleksyon, sabi niya ay malamang ito yung mga listahan ng mga maging senators sa ticket ng administration, na Marcos administration, at nakita ko isa ron si Tito Sen. Bilang Dapper Cats, bilang mga taga-suporta ng TVJ at bilang talagang sumusuporta dito sa Itbulaga, syempre, susuporta rin tayo dito kay Tito Sen, kay Tito Soto, kasi wala naman tayo masasabi rito kay Tito Sen di ba? Hindi katulad ng iba yung mga walang iba nakulong na. Iba na-convict na. Kaya nga sabi ni Jingo Estrada malakas daw ang kanyang conviction.
Anong sinabi yun ni Jingo Estrada, natawa lang yung katabi niya eh. Abogado niya ata, assistant. Siya daw ay nagsasalita sa kanyang conviction. Totoo naman, convicted siya eh. Kaya talagang malakas yung kanyang. Ayan o, si Lala Soto. Teka. Oops, teka, balik natin. Pakita natin si Madam Lala Soto. Ayan o. Kita niya yung naka-blue na yan, si Madam MTRCB Chairperson Lala Soto. Ayan, napakabait po niya ni Ma'am. Talagang saka ano pa, mabibless ka nun sa mga pinopost niya. Talagang God-fearing. God-fearing po kasi to si Madam Lala Soto. Kaya, ayan mga kababayan, abangan natin itong kanilang kung ano mangyayari dito sa kanilang alliance. Ayan, kasi malamang at sa malamang si Tito Sen ay tatakbo po bilang senator under sa kanilang ticket ticket ng Marcos administration. Kaya kapag pipili tayo, lagi kong pinapaalala sa inyo, kapag pipili tayo ng ating kandidato nang gusto nating iluklok sa posisyon para maging public servant, piliin natin yung mga talagang para po sa tao. Hindi puro pansarili iniisip. Hindi po yung nakapwesto pa lang ngayon, gusto na pumesto sa susunod eh. Wag po yan ang piliin natin, piliin po natin yung talagang para po sa tao. Yung iniisip ay ang public interest more than self-interest. Kaya congratulations sa dalawang partido. At syempre kay Tito Sen, congratulations din sir. Yan. Malapit na po ang 2025 at alam ko October po filing ng Certificate of Candidacy. Bilang Dabarkads, sigurado ako po, sinisigurado ko sa inyo, isusuportahan ko po si Tito Sen. Wala naman po tayo masasabi kay Tito Sen di ba? Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.